Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Bahagi po ng ating pananampalataya at dito rin naman nakasentro ang ating pumbuhay sa krus. Hindi tayo po pwedeng maging Katoliko nang walang krus. Hindi rin tayo pwedeng sabihing sumusunod o alagad ni Kristo nang walang krus. Dahil si Kristo mismo ang nagpasan, yumakap ng krus para sa ating lahat. Kaya baka lang po iniisip natin na kapag sumunod tayo kay Kristo, kapag nagdasal tayo kay Kristo, tumingin tayo kay Kristo, ay wala na tayong problema, wala na tayong sakit, lahat magiging okay. Hindi pa dito yon, no? Dahil nga sa pagsunod kay Kristo, meron tayong paglalakbay na dapat na gawin. At bahagi po dyan lagi ang sinasabi ni Kristo na pasanin ang ating mga krus. Mahirap man, pero yun ang tanging daan, tanging paraan para tayo po talaga ay makasunod kay Kristo. Kaya atin pong balikan din ang mga aral na ibinigay sa atin ni Kristo sa loob ng linggong ito. Nung Lunes, ang sabi po sa atin, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Hindi tayo pwede maging rigid sa mga bagay na alam natin, kundi kailangan nating unawain mabuti kung ano ang mas mabuting dapat na gawin. Hindi lang kung ano ang tama, kundi kung ano ang mabuti na sinasabi ng kautusan. Noong Martes naman, mahalaga na gaya ng halimbawa na ginagawa ni Kristo, bago po tayo magdesisyon, bago natin gawin kung ano man ang mga iniisip natin, katulad ni Jesus, maglaan tayo ng oras ng pananalangin. Kaya noong Martes, bago niya ipinahayag ang 12 pangalan, siya ay umahon sa burol at magdamag doong nanalangin. Noong Miyerkules, pinaalala sa atin ni Kristo kung paano natin dapat tingnan ang ating mga buhay. Sabi niya, mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Yung makita natin kung gaano tayo kapalad kaysa ang makita natin o tingnan natin kung gaano tayo magiging kaawa-awa. Ano man ang estado mo sa buhay, makita mo ang mga biyaya ng Diyos. At nung Huwebes, pinaalalahanan din tayo kung ano ang dapat natin ding pagturing sa ating kapwa, pagturing sa kaaway, pagturing sa mga umuusig, pagturing sa mga nangangailangan. Kaya sinabi ni Kristo, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa,
ang ibibigay sa inyo. Kahapon, Biyernes, pinaalalahanan tayo rin na alisin muna natin ang tahilan sa ating mga mata at makakakita tayo ng mabuti. At gayon, maaalis natin ang puwing ng ating kapatid. Hindi lang tayo basta puna ng puna, hindi lang tayo, kumbaga, sinasabi nga, hindi tayo dapat na bulag na taga-akay. Kaya mahalaga na tayo po ay natututo sa mga aral na ibinibigay ni Jesus. Mahirap po yung magaling lang tayong magpayo, mahirap po yung magaling lang tayong magsalita, pero hindi natin nakikita yung ating mga pagkukulang, yung ating pong mga kasalanan. At ngayon, sa pagdiriwang muli ng kapisahan ng pagtatampok sa krus, pinaalala sa atin na isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya ngayong krus na simbolo ng pagpaparusa sa mga taong nagkasala, ito ngayon ay simbolo ng kaligtasan sa mga taong nagkasala, ngunit nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Amen? Thank you.